Nasubukan mo na bang gumawa ng parol? O naalala mo pa ba kung kailan ka huling gumawa nito? Sa Lemonade Hotel na matatagpuan sa loob ng Camp John Hay, muling ipinamalas ng hotel at restaurant staff ang kanilang galing sa paglikha ng mga parol gamit ang mga recyclable materials na makikita sa loob at paligid ng hotel premises. Kabilang sa mga ginamit sa paggawa ng parol ang plastic bottles, lumang cardboard, scrap paper, used foil, pine cones, eggshells, balat ng sibuyas, lumang dyaryo, straw at marami pang iba. Nasa ika-2 taon na itong isinagawa na layuning ipakita ang pagiging malikhain ng bawat empleyado habang itinataguyod ang environmental responsibility. This activity is the 2nd year and we call it the Sustainable Parol Making Competition between departments dito sa hotel natin. Okay. Ano yung mga gagamitin na materials ito? I think it is environment friendly. Yeah, since our direction is to more sustainable operations, wala talaga dapat tapon. So lahat ng potential waste products from the daily operation, yun sila mag-conceptualize nung kanilang art piece. So from karton, from eggshells, balat ng sibuyas, bawang, papel, newspaper, so lahat ng mga itatapon, gawin nila na parang art piece. Ngayon nakikita mo, Ma'am Charmaine, na nabubuhay pa rin ang paggawa ng parol making. How artistic, how good na yung mga staff mo, na-discover mo na ang galing pala nilang gumawa. You know, remember Jordan, when we were younger, lahat naman na ginagamit natin sa elementary, sa high school, yung mga straw, mga tansan. So gusto kong ibalik yon sa modern day na hindi naman kailangan lahat bago pag hotel. You just have to be creative, you just have to be artistic, at yung mindset mo dapat sustainable for you to come up with such a beautiful piece. Masayang nakilahok ang bawat personel mula sa iba't ibang departamento upang lumikha ng kani-kanilang obra na may iba't ibang temang pangpasko. Sa paggawa ng parol, mas lalo pang nabuo ang camaraderie at creativity ng mga staff at officers ng Lemonade Hotel. Lahat ay naging abala sa pagdedesenyo at pagbuo ng mga konseptong mula sa malikhaing pag-iisip gamit ang iba't ibang used materials. Actually, our concept for this parol is that definitely we tried to tell a story through the design, through the materials that we used for this one. So, the story of Nativity of Jesus, wherein we combined or blended the rigid materials of office materials, yung mga recyclables such as, let's say, parang correction tape, markers, mga highlighters, and also materials from the nature here in Camp John Hay, so such as mga twigs, mga pine needles, to create that warmth, the humble beginnings of Jesus. And also, yung star po namin is wherein we actually focus most of our materials para to create the star na finalo nung 3 kings ni napapunta sa Bethlehem. Tapos ayun, creating that very colorful star, ayun, showing that star po. Yes, actually talagang ayun nga, parang it also relieves that Filipino tradition of creating parols. Parang yun nga, embedded na siya sa culture natin, and it's definitely na puro Gen Z talaga actually mostly ang mga kasama natin dito. Tapos parang nare-relieve that tradition na napapass down to us, and tapos na-intertwine pa dun yung sustainability. So parang the culture and tradition and also the sustainability in using or utilizing recyclable materials as well. First, Ma'am, ano po yung concept po ninyo dito sa parol po na ginawa? So this year po, ang concept mo namin sa parol is bibingka, which is the signature of a bake shop of Lemonade. Ano yung mga ginamit yung mga Roman? Yung mga ginamit po namin is yung banana leaves, tapos pine cones, at coconut shell. Meron din po kami mga eggshell dito. Gano'n ka-importante ang paggawa ng parol? Ano yung nararamdaman mo? Kasi parang nawawala na yung Pinoy tradition ng paggawa ng parol. Nare-relieve ka ba na parang gumagawa kayo ng parol? Yes po. Kasi ito po yung tradition ng mga Filipino sa Christmas. Ang concept po namin parang tinawag namin siyang Christmas Blossom
using egg white, onion skin, then other reusable and recyclable materials that we can found in kitchen department po. Ilang araw na rin yung ginawa? Since the day po na in-announce yung about sa parol making, we started collecting ideas po and mga materials na kakailanganin, sir. So more or less siguro nasa months na rin po siguro. For us po masaya kasi na-express pa rin natin despite nung mga nababalitaan natin siyempre. Pero andun pa rin yung spirit ng Christmas po. Kaya nakakasaya sa puso. Tsaka form of funding na rin. Yes po. Kumusta naman yung cooperation ng team? Actually po, napaka-solid po ng cooperation ng kitchen department kasi yung ideas po ginather talaga, then yung teamwork talagang nandun po. Dumaan sa masusing screening ang lahat ng entries mula sa panel of judges kung saan binigyan ng pagkilala at gantimpala ang pinakamahusay na mga obra. Nagwagi ang housekeeping department bilang first place. Nasungkit naman ng kitchen department ang second place at pumangatlo ang engineering and maintenance department. Nakuha rin ng special award o ang innovation award ang admin department. Hinihikayat ng Lemonade Hotel ang iba pang nasa hotel and restaurant sector na magsagawa rin ng mga environmental programs, maliliit man o malaki, dahil bawat hakbang ay malaking tulong para sa kalikasan. Para sa Bombo Fun, Fitness and Sports, Bombo Jordan Tablak, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo, good morning Philippines!